Ryan, ano ang paliwanag ng DOJ? Bakit ganun kahigpit ang seguridad kay Mary Jane na pati mga kaanak ay hindi pinalapit sa kanya pagdating sa airport? Ella, una ay kailangang sundin muna yung Bucor Protocol na lahat ng mga persons deprived of liberty na ililipat ay kailangan munang sumailalim sa medical check-up bago sila makasalamuha ng ibang mga tao. At pangalawa ay ang usaping seguridad. Paliwanag ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez, maaaring may banta sa buhay ni Mary Jane dahil sa mga kaso laban sa kanyang recruiter. At mayroon ding pending na kasong human trafficking at estafa, kaya maaaring maraming tao ang interesadong saktan si Veloso. Alas 5:50 ng umaga, lumapag sa NAIA Terminal 3 ang commercial plane na pinagsakyan kay Mary Jane, kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan na sumundo sa kanya sa Indonesia. Mismong si Bucor Director General Gregorio Catapang ang nanguna sa contingent ng Pilipinas sa paglipat na ni Mary Jane. Ayon sa DOJ, hindi ordinaryong OFW si Veloso dahil ito ay convicted ng pamahalaan ng Indonesia. Isa sa kondisyon ng pamahalaan ng Indonesia sa paglipat kay Veloso ng kustodiya sa Pilipinas ay dapat irespeto ang kanilang desisyon. Ngunit mahigpit ang seguridad sa NAIA kaninang umaga. Ang kanyang pamilya bagamat nakapasok sa loob ng paliparan pero hindi sila pinayagang makalapit. Nasa layong 20 meters ang kanilang pagitan kaya hindi man lang nila nasilayan si Mary Jane. Kaya isinigaw na lamang nila ang kanyang pangalan para sila ay mapansin. Isinakay sa isang itim na Land Cruiser si Mary Jane at idiniretso sa Correctional Institution for Women kung saan muli niyang nayakap at nakasama ang kanyang mga anak at mga mahal sa buhay. At siya muna ang latest mula dito sa Mandaluyong. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Ryan Lacanlale.